Purihin po ang ating Panginoon, ano po, sa araw pong ito. Yan. So tayo po ay magpapatuloy na ano po sa atin pong pagsamba sa ating Diyos at ito po ay sa pamamagitan naman po ng ating pakikinig ano, at pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Tunay nga po no na gaya nga po ng ating inawit ano na ang ating Diyos ay talagang napakabanal ano. Yung mga anghel ano po at yung lahat ng mga nilalang ano po, walang ibang sinasambit kundi ang ating Panginoong Diyos ay banal, banal, banal. Ano po. Kaya tayo pong mga mananampalataya ay marapat lamang po talaga na mamuhay tayo ng banal. Amen? Mamuhay tayong spiritual. Bagaman tayo po ay nasa physical ano po na katawan po natin, wala pa tayong tinatawag na spiritual na katawan, ano, yung glorified body. Pero ang utos po sa atin ng Diyos ay mamuhay tayo ng banal o mamuhay tayo ng spiritual. Ano, dahil nga po yung tao ay ano, spiritual dati yan eh. Nung nilikha siya spiritual siya. Nung magkasala siya, naging karnal. Ano po? So dahil hindi naman yun ang layunin ng Diyos sa tao, ang gusto niya ay mamuhay yung tao na spiritual katulad niya. Ano po? Kaya naman ang tao ay tinubos niya pa rin sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo upang tayo po ay makapamuhay muli ng banal o spiritual. Yun po yung layunin ng Diyos ano, sa atin. Kaya kinakailangan po ipagpatuloy natin ito, no? Yung ating pamumuhay. Kung tayo po'y tinawag ng Panginoon, pinili na ng Panginoon, iniligtas na ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, marapat lang na tayo'y patuloy at tayo po ay mabuhay na ano, gaya ng ating Panginoong Jesus. O yun po yung tinutulak sa atin ng salita ng Diyos. Yung tayo tumulad kay Kristo. Oh, yun po yung ano sa atin, talagang ginagawa ng Diyos. Ano po, habang tayo naririto. Ay, wini-welcome pala natin si Ate Josie. Kasama po ni Ate Bane. Ano? Ayan. Si Josie, tayo kaya si Ate Josie. Welcome ka, Ate Josie, ano, sa Jesus First Christian Ministries. Ano? Marami na pong Josie sa atin. Ano? May Jocelyn, may Josephine, ano? May Josie. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating tinatalakay at itutuloy po natin ano yung atin pong tinalakay nung nakaraan at ito po ay tungkol sa ano yung tunay na spiritual, ano po, o yung pamumuhay spiritual. Dahil gaya nga po ng aking nabanggit na, ang layunin ng Diyos, ano, tayong mga tao ay mamuhay ng spiritual. Bagaman tayo nga po ay naging karnal, pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, sa pamamagitan po ng pagpapalaya niya sa atin sa kasalanan, ano po, sa pamamagitan po, no, na kung saan ay pagliligtas sa atin ng Panginoon, magkakaroon na tayo ng kapangyarihan, makapamuhay ng spiritual. Amen, mga kapatid? Opo, kaya po ng tao na mamuhay ng spiritual kapag siya ay ano na, naligtas na. Pero pagka yung tao po, mga kapatid, ay mananatili sa kanyang buhay, ano, yung buhay na makasalanan, buhay na masama, yung buhay na hiwalay sa ating Panginoon, ay talagang mananatili siyang karnal. Pero pagka siya po ay nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus, magkakaroon na siya ng kapangyarihan na mamuhay ng spiritual. Dahil wala tayong kakayanan talaga, ano, na maisagawa o makapamuhay ng spiritual gaya ng Panginoong Yesus kung
tayo po ay hiwalay sa Kanya. Kahit pa tayo gaano katalino, kahusay, kagaling, baliwala po yun para makapamuhay tayo ng spiritual. Hindi pwedeng isabuhay natin yung buhay spiritual sa ating sariling isip, sa ating sariling dunong lang, o sa ating sariling kakayanan. Sabi nga doon sa kanta, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sa pamamagitan ng lakas natin, hindi sa pamamagitan ng ating kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ayan. Kaya ito po yung ating tinatalakay. Sabi dito sa 1 Corinthians 2 verse 6 to 9. Sige, basahin ba natin ng sabay-sabay? 1, 2, 3. Sa mga matatatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito ng kapangyarihan ay lilipas. Subalit, ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una na itinalaganan niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa likhain ang sanlibutan. Wala isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata, naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So parang ang hirap i-explain, yung inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, sa mga sumusunod sa Kanya. Dahil ang sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Kung iniibig niyo ako, susundin ninyo ang aking mga salita. Kaya yung sumusunod sa Kanya, sabi, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao, ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So, ibig sabihin, parang bang hirap, maaring may mga mababasa po tayo, Marami tayong mababasa sa Kanyang mga salita. Kung ano yung mangyayari sa atin pagdating sa kabilang buhay. Pero hindi natin alam kung ano yung pakiramdam, na kung saan pagka dito, 'di ba, yung sobrang saya mo, dahil sinagot yung panalangin mo, dumating yung mga hinihiling mo, tapos mga nangyayari yung mga inaasahan mo, iba yung nararamdaman mo, 'di ba? Ay pagdating po doon sa kabilang buhay, yung inihanda ng Diyos, kaya nga sabi, hindi pa nakikita ng mata, naririnig ng tainga, ni sumasagip sa isip ng tao, ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So, ibig sabihin, talagang siya, napaka-exciting. Kakaiba siya, mga kapatid. Pero, tandaan po natin, ang sinasabihan po ni Apostol Pablo na salita ng Diyos, ay yung mga namumuhay ng spiritual. Kailangan tayo po ay mamuhay ng spiritual. Kaya sabi po diyan, sa mga matatatag na sa buhay spiritual. Sabi pong ganon. So, ibig sabihin, meron pang mga may hina. Meron na ring matatatag. Kaya yung buhay spiritual, hindi siya basta-basta nangyayari lang. Hindi po siya basta-basta dumadating lang. Yun po ay sisikapan po yan, mga kapatid. Hindi yung como tayo tumatawag na sa Panginoon or nag-church kaya, okay na, spiritual na po tayo. Ay hindi po, mga kapatid. Kaya nga merong sanggol sa pananampalataya, bata sa pananampalataya, meron ding matanda na sa pananampalataya. So, iba-ibang level. Hindi magkakaparehas. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa mga matatatag na sa buhay spiritual. Sabing ganon, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. O, saan galing ngayon yung pinapangaral ni Apostol Pablo? Sa Espiritu
Santo. Dahil yung pong pinapahayag sa kanila ng Espiritu Santo, ay yun din po yung kanilang ipinapangaral at tinuturo. Halimbawa, itong binabasa po natin, ipinahayag po yan sa kanila ng Espiritu Santo. Kaya meron po tayong nababasa, ng mga turo nila, aral nila, dahil hindi nila kaya sa kanilang sarili na magpahayag, magturo kaya, or magbahagi ng mga bagay na espiritual kung sa kanila lamang. Kaya napakahalaga po na atin pong unawaing mabuti na tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan na nagsisikap tayo na mamuhay ng espiritual. Mahirap po magtagumpay sa buhay Kristiyano, sa buhay pananampalataya, kung sa ating kakayanan lamang o sa ating sarili. Kaya nga sabi ng Biblia, nagtatagumpay, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos, ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, mabubuhay ka talaga sa pananampalataya. At nagtatagumpay sila dahil sa kanilang pananampalataya sa anak ng Diyos. Yung pamumuhay pananampalataya, mga kapatid, pamumuhay yan ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Wala namang ibang tunay na pananampalataya kundi yung ikay mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni James, yung pananampalatayang walang gawa, patay. Nananampalataya ka sa Diyos, sabi niya, ang demonyo man, nananampalataya rin, nanginginig pa. So, ibig sabihin, hindi po ibig sabihin, basta sinasabi nating nananampalataya tayo, tama na yung pananampalataya. Dapat nakikita po talaga yun sa ating pamumuhay. Kaya nga po, di ba, paano ba tayo magiging tunay na spiritual? Di ba, pinag-aralan po natin. Ito'y una sa pamamagitan ng banal na espiritu. Tapos, di ba, sabi nga dyan, para masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, kailangan natin ang banal na espiritu. Maunawaan lamang ang mga bagay na espiritual sa paraang espiritual. Hindi natin kayang alamin o unawain ang kalooban ng Diyos sa ating sariling katalinuhan at kakayahan lamang. Kaya marami pong mga di ba, mga matatalino, mahusay, magagaling, mga expert, sa kanila yung karunungan ng Diyos kamangmangan. Sa kanila, wala siyang kwenta, walang kabuluhan. Halimbawa, pagka ganito, nakikinig sila, parang, lang yan, hindi totoo yan, walang kabuluhan yan. Di ba? Yun yung sabi ni Apostol Pablo, di ba? Nang sabi nga ng Diyos, ang karunungan ng sanlibutan ito'y kamangmangan lamang sa Kanya. Sabing ganon. At alam niyo po kung saan nagpapakilala pa ang Panginoon? Minsan dun sa mga mangmang. Sabi ng salita ng Diyos. Kaya kita nyo, ang daming marurunong, magagaling, matatalino, mahusay. Pero pagdating sa spiritual, kaya nga yung mga apostol nun, si Pedro, nangaral siya, nagturo na siya, di ba? Sabi ng mga matatalino, saan kumuha ng karunungan yan? Di ba mamangangisda lang yung mga yan? Sabing gano'n ng mga marurunong, na maliit nila, tapos nangangaral sila ngayon, may kapangyarihan yung pangangaral na ginagawa nila, nagtataka sila, bakit gano'n magsalita, mga hindi naman nag-aral. So, ibig sabihin, meron talagang karunungan na galing sa Diyos. At iyon ay nagmumula sa Espiritu Santo. Tayo ba, mga kapatid, pwedeng magkaroon nun? Ha? Yes. Kaya nga tinatalakay natin para magkameron po tayo mga kapatid Kaya sabi diyan, sabi diyan, hindi natin kayang alamin o nawain ng kalooban ng Diyos sa ating sariling katalinuhan at kakayahan lamang. Walang nakakaunawa sa kalooban ng Diyos maliban sa banal na Espiritu na nakakasaliksik ng kalooban ng Diyos.
Kahit gaano pa ang angking talino ng isang tao, ito ay walang kabuluhan lamang sa larangan ng buhay espiritual at sa Diyos sapagkat ang natural na pag-iisip ng tao ay hindi tumatanggap o nakakaunawa ng mga bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya pagka yung pag karnal ka, baliwala sa yung mga spiritual. Kasi ang isip mo, karnal. Yun ang laman ng isip mo Pero pagkasubukan natin na ang laman ng ating puso't isip, spiritual, abay siyempre, magmamanifest po yan, mga kapatid. Kaya tinan nyo, pagka halimbawa yung isip mo puro nasa sanlibutan, kasi hindi ka mag-church Gusto mo na lang mag-enjoy. I-enjoy yung sanlibutan. Baka sabihin, pastor, mga pinatatamaan nyo kami Kailan lang namasyal kami, hindi kami nakapagsimba. Hindi po yung excuse. Ang mahirap, pag lagi na nating ginagawa. Ayun, talaga medyo questionable na yun. Ako, sasabihin ko na sa inyo, karnal kayo pagka gano'n. Mga kapatid. Dahil pag spiritual ka, yung isip mo, gagawin mo yung mga spiritual. Sige, Kaya paano inilalarawan ng Biblia ang isang taong spiritual? Una, siya ay pinanganak sa Espiritu. Di ba? Pangalawa, siya ay tumanggap sa banal na Espiritu. Pangatlo, siya ay lumalakad sa banal na Espiritu. So, para maging spiritual ang isang tao, kailangan magsimula siyang maipanganak sa Espiritu. Dahil pag ang tao hindi maipapanganak sa Espiritu, mananatili siyang karnal. Kasi doon lamang po nagsisimula yung buhay espiritual. Saan? Sa kapanganakan sa Espiritu. Kaya pag yung tao na ipanganak sa Espiritu, tinan nyo, nagbabago. Mababago siya. Once na yung tao ay nagsisi, nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus, at nagpasya na siyang sumunod. Nababago siya. Yung kakarnalan niya, nagiging spiritual. Paano pa kaya pagka tinanggap mo yung banal na Espiritu at lumalakad na talaga tayo sa patnubay ng banal na Espiritu? Kaya doon po yung nagsisimula, yung pagiging spiritual. Kaya yung mga born again, yung mga born again, nakikita dapat yung totoong na born again na siya ay totoong nagsisi. Na siya ay totoong nagbalik loob at nakipag-isa sa Panginoon. Kaya yung tao pong yon, magiging siya, yung ilaw. Magiging ilaw siya, magiging asin siya, sabi ng ating Panginoong Yesus. Kasi makikita na sa kanya yung buhay na nasa liwanag. Hindi katulad po noon, namumuhay tayong nasaan? Kadiliman. Kaya magkaiba, mga kapatid. Ano yung susunod? Sabi diyan, paano ba tayo magiging tunay na spiritual? Yung susunod, sa pamamagitan ng pagpapaturo sa banal na Espiritu. Ayan. Paano natin gagawin yan? Sabi po rito, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kita nyo? So, ibig sabihin, pagka tayo po ay nabubuhay na ng spiritual, mauunawaan na natin yung mga kaloob niya sa atin. Sabi diyan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pinapaliwanag namin ay mga katotohanan ng espiritual
para sa mga pinananahanan ng Espiritu. Hindi galing sa sarili ni Apostol Pablo yung kanilang sinasabi o pinapangaral, kundi galing talaga sa Espiritu Santo. O halimbawa, nangangaral ako. Galing ba sa akin yung aking pinapangaral? Hindi, kasi binabasa natin yung galing na saan? Sa Espiritu ng Diyos. Binabahagi lang namin, mga kapatid. Kaya sabi, ang tinutukoy ng Apostol Pablo ay ang kanilang ipinangaral. Ito ay hindi mula sa kanilang sariling kaisipan o katalinuhan sa halip. Ito ay inihayag at pinaunawa sa kanila ng banal na Espiritu. Kung ang kaisipan ay puno ng spiritual na bagay, ito ay magbubunga ng spiritual na pamumuhay at pananalita. Mga kapatid, kaya kita niyo yung karnal pag nagsalita. Mababasa niyo, makikilala niyo, malalaman niyo na karnal. Madaling basahin na karnal ang isang tao, kahit yung nagsasabing Christian. Madaling basahin. Madaling malaman. Lalo na sa pamumuhay. Siyempre kung nasa isip mo, yun. Malabas po yan, mga kapatid. Kaya sabi diyan, spiritual lamang ang sinasabi ng isang tao kung ang laman ng kanyang isip ay spiritual din na siyang pinamumunuan ng banal na Espiritu. Kita nyo, mga kapatid. Kaya madaling maging spiritual pagka ikay na born again. Ang gagawin lang natin, mga kapatid, ay punuin natin ang ating isip ng mga bagay na spiritual. Amen? Kaya pagka puno ng makasanlibutang bagay ang utak mo, ay syempre magiging makasanlibutan ka. Mga kapatid. Kaya nga pagka punong-puno ng salita ng Diyos yan, di ba? Yung tukso, di ba? Papasok, toing, tatalbog lang. Pero pagka halimbawa, walang walang laman ng mga salita ng Diyos. Pagpasok ng tukso, di ba? Walang protection eh. Pasok ka agad. Hindi ka tulad pag spiritual ka, sasabihin mo, in the name of Jesus. Sasabihin mo gano'n, lumayas ka Satanas. Diba? Huwag mo akong tuksuhin. Kaya pala ang Panginoong Yesus, nung tinukso siya, diba? Wala siyang ibang sinasabi, kundi salita din ng Diyos. Ganun kahalaga, yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi tayo magiging spiritual kung hindi natin pahalagahan yung salita ng Panginoon. Kung pahalagahan mo lang yung mga salita ng tao, yun nga yung tatandaan natin eh. Yun nga yung tinatandaan natin eh. Minsan nga kung ano pa yung mga nababasa natin sa Facebook, di ba? Pansinin niyo po mga kapatid. Minsan yun yung ating natatanda. Yun yung ating sinasabi. Kasi yun yung nababasa. Naririnig niyo. Ba't hindi Biblia yung ating mga kapatid? Basahin. Katulad nung, wag kang sumuko ka na. Wag kang sumuko ka na. Kung hindi mo kaya mo yan. Okay. Hindi tama yun. Wag kang sumuko ka na. Kung hindi mo kaya mo yan. Nalilito sila.
Bahala na kayong munawa. Oh. Sabi diyan, gayon din, hindi tayo magiging, tayo maaaring maging spiritual sa ating iniisip kaysa sa ating mga sinasabi. Huwag po tayo magpaninlang, mga kapatid. Kung ano ang hinahayaan nating pumasok sa ating isip, ganun din ang nilalabas sa ating mga pananalita at pamumuhay. Mababago lamang ang natural na pag-iisip ng tao sa pamamagitan ng Espiritu at ng salita ng Diyos. Kaya yung mga karnal, di ba? Di nakikipagkwentuhan. Ay, minsan puro kabastusan yung Puro mura. Puro lang kwenta. Walang laman. Diba? Makikipagkwentuhan lang. Tapos yun yung nakasanayan natin noon. Diba? Nakasanayan natin yun. Tapos minsan, diba? Lumalabas pa rin. Pagka hindi natin pinapractice kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang na-practice natin, yung mga kakarnalan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kinakailangang isapamuhay natin, isagawa natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi pag yun ang pinractice natin, yun yung lumalabas sa ating buhay. Ganun po yun, mga kapatid. Tingnan nyo, ayan. Paano ba tayo natuturuan ng banal na espiritu? Una, sa pagsasaisip ng mga bagay na spiritual o mula sa banal na espiritu. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpapanibagong isip. Tingnan natin yung una. Sabi po dyan, basahin natin kung ano yung nilalagay sa isipan na siyang lumalabas sa buhay. 1, 2, 3. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natututunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kita nyo? Ang sabi po ni Apostol Pablo, dapat pala yung mga mananampalataya, dapat maging laman ng inyong isip yung mga bagay na karapat dapat. Kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Sabi pong ganon. Ang sabi niya, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. So, sinasagawa dapat siya. Nia-apply siya, mga kapatid. Ipinapamuhay siya. Kailangan po pinapractice. Ang sabi, isagawa nga Kaya pagka itong binabasa natin, binabasa lang natin to, hindi natin isasagawa, babalik lang ulit tayo sa dati. Kasi walang nagbabago, walang ibang nagbabago sa ating isip, kundi yung salita ng Diyos. Kaya lang, ang gagawin natin, susunod tayo. Ang nagbabago talaga ng isip ng buhay natin, ang salita ng Diyos. Pero kailangan magpasya tayo na sumunod doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano pa? Sabi diyan, kung ano ang inilalagay sa isipan, ay siya ring lumalabas sa buhay. Wala nang iba. Yan lang talaga. Sabi, kung ano ang nilalagay sa isipan, ay siyang lumalabas sa buhay. Kaya ang sabi diyan, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Ang taong may pangunawa ay naghahangad pa ng karunungan. Ngunit ang taong hangal ay naghahangad pa ng kahangalan. Kita niyo po, mga kapatid, di ba? Kaya pagka may karunungan ka na galing sa Diyos, galing sa Diyos yung iyong karunungan, ang hahangarin mo pa rin, ang hahangarin pa rin ay patuloy ay yung karunungan.
Yung karunungang galing sa Diyos ang hahangarin natin. Tapos, pagka yung ang isinasaisip natin, ano po, ay yung mga bagay na marangal, totoo, kaibig-ibig, matuwid, karapat-dapat. Mga kapatid, yun ang isa sa isip lagi natin. Ang isa sa isip natin ay mga bagay na pang langit. Sabi nga ni Apostol Pablo, isip nyo yung mga bagay na pang langit. Huwag yung mga bagay na pang lupa. Amen? Paano ka magiging spiritual? Kung yung mga bagay na panlupa nga, lagi mo sinasaisip. Kaya dapat pinapractice natin yun sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Kung gusto po natin na talagang maging spiritual. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang isa sa ginagamit ng dyablo para tayo maging karnal, yung gawin niya tayong busy. O kaya yung busy-busyhan. Yung busy. Pagka busy ka na, tingnan nyo, hindi ka na magbabasa ng Biblia. Di ka na mananalangin. Hindi ka na hati ng mga gawain. Kasi lagi mo sasabihin, busy ako. Lagi mo sasabihin gano'n. Tapos hanggang sa na-immune ka na. Immune ka na. Ngayon, ano na nakasanayan mo? Mga bagay na ng pangmundo. Tapos yung mga bagay na spiritual, wala na. Napabayaan mo na. Kaya po yung sinasabi po ni Apostol Pablo, dapat isagawa ninyo ang lahat ng mga ito na natutunan nyo sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Inia-apply po yun, hindi yun basta binabasa. Kaya pag nakasanayan natin nagbabasa ng Bible, di ba? Halimbawa, sa loob ng isang taon, nakapagbasa ka ng isang araw. Di ba? Ano kayang magiging laman ng isip mo na, kung hindi ka man lang nagbabasa ng Biblia? Tingnan niyo yung mga nag-aaral, estudyante. Ang lagi nilang binabasa yung aklat. Ang laman ng isip nila, yung laman ng aklat na kanilang binabasa. Yung mga pinapanood. Diba, ang laman ng isip nila ay yung kanilang mga pinapanood. Kaya pag puro makasanlibutan, talagang puro makasanlibutan, maging laman ng isip mo. Pagka puro naman spiritual, maging purong spiritual yung laman ng isip mo. At dahil doon, nagiging ka? Spiritual. Kasi nga, ginagawa mo yung mga bagay na spiritual. Paano yung pastor? Paano kung halimbawa nasa school ka, nasa trabaho ka? Kasi sabi ni Pablo, isaisip nyo yung mga bagay na panlangit. Samantalang naandun ka sa school. Huwag yung mga bagay na panlupa. Samantalang naandun ka sa trabaho. Bakit? Paano mo i-apply yun? Ang sabi, isaisip nyo yung mga bagay na panglangit. Huwag yung mga bagay na panlupa. Tapos nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, Tapos naglilinis ka ng bahay. Di ba? Paano mo i-apply yun? I-apply mo mga kapatid, kung paano natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Saan man tayo naroon. Kasi kahit nga naandito tayo pwede nga nasa isip ko kung ano yung lumabas sa wedding O kaya sa loto, tumataya ka pala. Ano nasa isip mo ngayon? Kakarnalan. Diba? Kahit naandito ka sa loob ng church. Alam niyo po ba, kahit nasa loob tayo ng church, pwede maging karnal yung ating isip?
Mga kapatid, kahit nasa loob tayo ng church. Bakit? Eh kung ano-ano nasa isip mo eh. Imbis na makinig ka, di ba? Sasabihin ng diyan, wag ka yan sa pastor na yan. No? Hindi totoo mga sinasabi niyan. Ikaw naman, di ka makikinig. Hindi ka makikinig. Mga kapatid. Ngayon, nasa loob ka ng church. Akala mo, spiritual ka na. Dahil nasa loob ka ng church. Ay, hindi po mga kapatid. Yun ngang nananalangin sa loob ng templo, di ba? Yung isang parisyo, Panginoon, papasalamat po ako sapagkat hindi ako katulad ng katabi kong ito. Ano? Hindi ako nangangalunya tulad niya. Hindi ako nagnanakaw tulad niya. Nasa loob ng simbahan yun, nananalangin. Pero ano yun, feeling niya, spiritual siya. Kaysa dun sa isa. Ang taas pala ng tingin niya sa kanyang sarili. Pero nasa loob ng templo po yun. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging spiritual. Sa pamamagitan lang nung halimbawa, nag-a-attend ka, pumupunta ka sa loob ng church, kaya sasabihin mo, ay, mabuti na lang, nakita ako ni pastor, naka-attend ako. Okay na uli ako. Yung ganon, na-picturean ako, no? Nakita ako dun sa Facebook, umatin ako. Di ba? Tapos, bawi na ako, Lord, sabihin ganon. Di ba? Bawi na ako, sabihin ganon. Bawi na ako sa iyo. Sinusuhulan mo pa ang Diyos pagka ganon. Di ba? Akala nila, pagka ginawa natin yung ganito, ganyan, okay ka na sa paningin ng Diyos. Pero pagkatapos nun, babalik ka na naman sa dati. Tapos parang babayaran mo na naman, magsisimba ka. Uy, hindi natin maloloko ang Diyos, mga kapatid. Alam niya yung nasa puso't isip natin. Ay, ang pagiging spiritual, ipinapamuhay talaga yan. Hindi po yan yung parang basta lang, na nangyayari sa ating mga buhay. Ba't napakarami pa nating kinakailangan gawin para maging para tayo maging spiritual. Kung pagka yung tayo naniwala sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, okay na tayo? Hindi po ganon. Kaya po yung buhay pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, ay pamumuhay po yan. Araw-araw na pamumuhay sa ating Panginoong Hesukristo. Nakikita po yan sa atin pong mga buhay. So pangalawa, paano ba tayo natuturuan ng banal na Espiritu? Sa pamamagitan na yan ng pagpapanibagong isip. O basa. Ito po, gasgas po itong mga na to mga talatang ito Pero ang malaking tanong dito, ganito. Ginagawa ba talaga natin? Pinapractice ba talaga natin? O basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Oops! Dali. So, ibig sabihin, iaalay na natin dapat. Yung ating sarili. Sabi, buhay. Hindi katulad noon, di ba? Noon, pag sumasamba yung tao, mag-aalay sila ng patay na hayop. Patay na hayop, yung inaalay nila. Pero ngayon, nang tayo po ay naligtas, ang gusto ng Diyos, yung atin pong buhay, ang ialay natin sa Panginoon. Kaya yung totoong pagsamba sa Diyos, hindi lamang yung mga ritual na ginagawa natin. Sa Diyos, sa ating Panginoon, yung tunay na pagsamba ay eto.
yung inialay yung ating mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang sabi, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya pag tinanong, ano po yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Yung buhay na inialay. Kasi kung inialay mo yung buhay mo sa Diyos, gagamitin mo na saan? Para sa Diyos. Kaya magiging spiritual ka. Kasi yung buhay mo, ginagamit mo na para sa Kanya. Hindi sa iyo sarili. Na katulad noon na nabubuhay tayo sa ating mga sarili. Tapos, ang matindi pa ito. Verse 2. O, sabay-sabay. 1, 2, 3. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Kita nyo kung gaano kahalaga na tayo babaguhin natin yung ating mga isip. Kung ano yung mga nasa isip natin. Tayo magpapasya nun. Yung iba sasabihin, hindi, ang Diyos ang magbabago sa aking isip. Ay, mga kapatid, ang kalooban nga ng Diyos, mabago yung isip natin eh. Kaya lang, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pero tayo yung magpapasya. Kung gusto nating mabago yung ating isip, gusto nating maging spiritual, kasi ang sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Anong sabi? Yung mga mananampalataya, dapat hindi nakikiayon, nakikiisa. Mag-iiba na tayo. Hindi na tayo katulad nila. Kaya tingnan nyo, di ba, marami pong nagsasabi, mga Christian, di ba? Mga born again. Pero makikita mo yung buhay, parang hindi Christian. Bakit? Ay nakikiayon pa rin siya. Kung ano yung ginagawa ng hindi Christian, ginagawa niya rin. Kaya ang tawag sa kanya, baka hindi na rin Christian. Mga kapatid. Kaya dapat, para mabago yung ating isip, sumunod tayo dun sa pagtuturo ng Espiritu Santo. Ano ba yun? Ito nga po, tinuturo na nga po sa atin . Para nga po yung buhay natin ay maging spiritual. Tanong, kailangan ba talaga tayong magpaka-spiritual? Ulit, kailangan ba tayong magpaka-spiritual? Yes. Kaya nga, ito po yung pamamaraan. Paano natin gagawin maging spiritual kung hindi naman natin inaala yung ating buhay sa Diyos? Kung tayo ay patuloy pa rin ayon doon sa mga makasanlibutan. Diba? So ngayon, sinasabi mo, born again ka, tapos ito hindi. Christian ka, tapos ito hindi. Tapos yung ginagawa nito, katulad din ang ginagawa mo. Paano ka makikilala na Christian? Pag naglalakad kayo parehas lang kayo maglakad. Alam niyo po, malalaman niyo po ang isang hangal sa kanyang paglalakad. Ano ibig sabihin? Yung gano'n maglakad. Ibig sabihin, malala niyo po ang isang hangal sa kanyang pamumuhay. Hindi. Pag sinabing paglalakad, pamumuhay. Masyado lang parang Yung simple lang yung pagkaunawa natin pag naglalakad.
Ano? Kaya pagka halimbawa, yung mga hindi mananampalataya, ganong mamuhay, tapos yung mananampalataya, ganon din mamuhay, parehas lang kayo. Samantalang dapat spiritual ka, siya karnal. O ngayon, dahil spiritual ka, yung karnal, pwede mo maakay. Pero pagka karnal siya, tapos karnal ka rin, ay, sige nga mga kapatid, yun yung sabi ng Panginoong Yesus. Kapag ka ang bulag, inakay, ay kapwa bulag, parehas silang mahuhulog sa hukay. Mga kapatid. Amen? Pero pagka yung nakakakita ka spiritually, kasi spiritual ka eh. Nakakikita ka eh. Yung mga bulag, pwede mong akayin. Pero kung ikaw para ring bulag, ay, baka pagkaparehas lang, pag nagtagal, mapapahamak din yung ganun. Kaya po yung buhay Kristiyano, yung buhay pananampalataya mga kapatid, hindi yan hindi yan ordinaryo lang na pamumuhay. Hindi yan yung pangkaraniwan lang, yung ganon. Hindi lang siya basta-basta. Kasi ang pinipresent natin, sino? Si Jesus Christ eh. Ang tawag nga, Christian. Sabi pa nga ni Manny, yun daw INN. I am nothing without Christ. Yun, natutunan ako kay Manny. Di ba? Kaya mga kapatid, hindi pwede po na daladala natin yung pangalan ng Panginoong Yesus, tapos napapahiya yung pangalan ng Panginoong Yesus. Hindi nakikita sa atin. Kaya tapos, born again ba talaga yan? Diba sasabihin ka, no? Sasabihin sa'yo, Kit, born again ka ba talaga? Diba? Sasabihin ka nun, Margaret, born again ka ba talaga? Sasabihin. Tapos pagkain ba, ganito yung mga ginagawa mo, Christian ba talaga yan? Tuloy, pati ang pangalan ng Panginoon, di ba? Kaya pala sabi ng Panginoon, doon sa mga utos niya, di ba sa 10 utos, huwag niyong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Di ba nandun sa 10 utos yun? Alam niyo, nawawalang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Sa atin kapag ka hindi nakikita sa buhay natin na tayo nga ay Kanya. Tayo ay sa Diyos. Kaya sasabihin, di totoo yan. Buang agin yung mga yan. Sasabihin ka na. Born against yan. Hindi born again. Diba, kung ano-ano yung sinasabi sa atin. Kasi dala-dala natin yung pangalan ng Panginoon, pero ganun yung ating buhay. Kaya sabi, wait. Sabi, kaya huwag kayong makiayon sa takbo ng imundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sino magbabago? Sino magbabago sa ating isip? Tayo. Ibig lang sabihin, magpapasya ka na mabago mo yung isip mo, kaya lang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita ng Diyos. I-apply mo, isasagawa mo, ipapractice po natin. At pagka ganon, pinapailalim natin yung ating isipan. Saan? Sa Espiritu Santo. Dahil nagpapaturo tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Last, ayan. Malapit na. Paano ba tayo magiging tunay na spiritual? Sa pamamagitan ng pagpapahalaga ayon sa banal na Espiritu. Ano sabi diyan? Sapagkat ang taong di pinananahan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lang sa paraang espiritual. Sinisiyasat ng taong pinananahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay.
So, ibig sabihin, pag spiritual ka, pag spiritual ka, inaano mo talaga, sinisiyasat mo na, tama ba ito? Mali ba ito? Masama ba ito? Mabuti ba ito? Nararapat ba ito? Hindi pa ito nararapat. Sinisiyasat mo pagka spiritual ka, pero pagka hindi, ay basta na lang. Lahat, gagawin mo na lang. Nang wala doon sa gabay ng banal na espiritu. Kaya pag spiritual yung tao at namumuhay at sumusunod sa patnubuhay ng banal na espiritu, pinag-iisipan niya muna lahat ng kanyang mga gagawin. Hindi basta na lang niya ginagawa. Hindi yung basta't, ay okay na ako dito kasi pogi. Anong ganun? Siyempre, tingin ng yon, ng karnal. Bakit? Nakatingin ka lang sa physical. Di ba? Yung tall, dark, and handsome. Siyempre, mag-iisip kang mabuti. Pag talagang pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos, dapat lahat ng ating mga desisyon, mga gagawin, pinagpe-pray pa nga. At saka, ang dali naman minsang hatulan sa buhay. Pagka yung tama't mali, practical lang yan makikita mo na Pero meron ding gabay, babasa natin sa Biblia. Ayun sabi, sinisiyasat ng taong pinananahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino man nakakasiyasat sa kanya. So, hindi ibig sabihin, yung hindi siya pwedeng ituwid, dahil parang alam niya na lahat, diba? Parang hindi lang siya nauunawaan ng iba. Kasi spiritual ka yung mga nasa paligid mo, karnal. Parang, ano ba naman itong taong to? Napakano naman ito, corny. Di ba, isang ganun yung iba, napaka-corny naman ito, puro lang ganyan. Yung hindi ka maintindihan ba? Dahil spiritual ka Kaya sabi rito, sino yung nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit, sabi ganon. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Paano sa atin ang pag-iisip ni Kristo? Mamuhay tayong spiritual. Mga kapatid, mamumuhay ka ng spiritual. Mamumuhay ka sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi diyan, bilang mga tao, iniisip natin na mas marunong pa tayo sa Diyos. Kung kaya't pinipilit natin ang gusto natin sa gusto niya. Di ba? Totoo yan Minsan, kung ano yung gusto ng Diyos, ayaw natin. Di ba? Samantalang yan ang gusto ng Diyos. Ikaw naman, yung ayaw na ayaw mo, yun ang gusto ng Diyos. Di ba? Kaya ikaw naman, pinagpipilitan mo yung gusto, pero ayaw naman ng Diyos. Namumuhay kang nun? Karnal. Nabubuhay ka sa sarili mo, mga kapatid. Kaya sabi diyan, tayo man nakipag-isa sa Panginoong Yesus ay tumanggap lamang ng kaunawaan at karunungan mula sa Diyos upang makasunod tayo sa Kanya at hindi para turuan siya. Kaya nga tayo binibigyan niya ng wisdom. Hihingi tayo sa Kanya, magpapaturo tayo sa Kanya, mamumuhay tayo para sa Kanya. Ganun po yun. Kaya sabi diyan, dahil dito, kailangan nating matutunang maunawaan at pahalagahan ang mga bagay na pinapahalagahan ng Diyos at yakapin ang mga tinatangkilik niya. So, paano ba natin nahatulan ang lahat ng bagay ayon sa spiritual na pananaw? So, ayon sa kung ano ang mahalaga sa Diyos at hindi ayon sa tao. Ang mga ito ay mga bagay na makalangit at pangwalang hanggan.
Kaya sabi diyan, paano ba humahatol ang taong makalaman o karnal sa kung ano yung mabuti? Ito una, ano ba ang pinapahalagahan ng taong makalaman o karnal? Una, ang kanyang sariling pag-iisip at damdamin. Ito ay nakikita sa kanyang pagsasalita, pagrarason at mga ginagawa. Magiging mababasa ka agad na karnal ka. O, ang susunod, kayo na lang bahala magano sa isip nyo. No? Mga pangkasalukuyang pangarap at mithiin sa buhay. Walang pagsasaalang-alang kung ang mga ito ay maglalayo sa Kanya, sa Diyos. Yun yung kakarnalan. Hindi niya isinasaalang-alang kung siya'y malalayo sa Diyos. Basta't makamit niya lang yung kanyang inaasam, pangarap, yung mga niya sa buhay, ambisyon. Halimbawa, mag-a-abroad ako. Gano'n, halimbawa, ka-abroad ka, wala namang masama. Pero kung Christian ka, mananampalataya ka, ipanalangin mo sa Diyos. Kung kalooban ba talaga ng Diyos na ikaw ay mag-abroad. Then may sinabi naman sa Biblia na hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa araw ng bukas. Kaya sabi dun sa mga taong nagsasabing, ay bukas, sa ganitong araw, pupunta kami sa ganito, lugar para kumita, at magnegosyo. Sabi nga, hindi nyo nga alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Dapat lang sabihin natin, kung loloobin ng Diyos, sa ganitong panahon, ganitong lugar, pupunta kami. Dahil ang buhay natin ay katulad sa puso. Parang aso. Naririyan ngayon, tapos hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Kaya pag spiritual ka, ang isa sa alang-alang mo ay yung kung hindi ba maapektuhan yung iyong pananampalataya, pagsunod, paglilingkod, yung iba kasi kahit na yung hindi na siya makapaglingkod, basta't magawa niya na lang yung gusto niya, mangyari sa kanya yung ganito, dumating yung mga hinahangad niya. So, ibig sabihin, namumuhay ka lang sa iyong sarili. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan po, yung ating pag-aralang mabuti, yung lahat ng mga desisyon natin sa buhay. Kaya napansin nyo, yung basta-basta nagdidesisyon, ano nangyayari? Napapamak Napapaliwara yung iba, sisira yung buhay. Diba? Bakit? Lumalakad na mangmang. Lumalakad sa kahangalan ng buhay. Hindi nag-iisip, hindi pinagpaplanuhan. Ano pa po? Iniisip lamang ang sarili at hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba. Kita nyo? Dapat pala tayo, hindi hindi tayo makasarili. Dapat ang iisipin natin, makakasakit ba ako? Ganon. Yung iba, yung mga kapwa ko ba ay hindi maapektuhan. Yung iba walang pakialam Basta na lang gagawa ng ganito, ganyan. Kanya-kanya tayo. Gusto ko to. Hindi po mga kapatid, lalo na sa atin bilang mananampalataya. Dapat, yung mga gagawin po natin, ay makabubuti ba sa ating mga kapatid? Hindi yung parang makabubuti lang sa sarili mo o sa iyo. Tapos, ang matindi dyan, yung mga makalaman, hindi mahalaga sa kanya ang sinasabi ng Diyos. Tingnan niyo po, napakaraming yan. Akala nila, nabubuhay sila ng spiritual, pero yung kanilang pamumuhay ay hindi ayon doon sa sinasabi ng Diyos. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos
ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat ganun po yung ating pamumuhay. Hindi po lamang yung basta na lamang tayo ay nagsisimba, dumadalo rito, tapos yung buhay natin ay hindi lapat doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Nabubuhay tayong karnal pa rin pagka ganun. Ano yung susunod? Ayan, paano naman humahatol ang taong spiritual sa kung ano yung mabuti? Ano ba yung pinapahalaga ng taong spiritual? Ang salita ng Diyos. Ito ang ginagamit pagtuturo, pagtutuwid, at pangangatwiran. Yun po yung spiritual. Doon ka nakahanay. Dapat pag nagtutuwid ka, ayon sa salita ng Diyos, pag nagtuturo ka, tapos yung nangangatwiran ka, so ibig sabihin, spiritual ka. Pero yung basta pastor, ito ang ko. Ang sa akin, pananaw ko, sa'yo lang yan. Ano pa sabi? Ang banal na espiritu at udyok nito sa buhay, ang mga ito naman ang nagtutulak sa kanya sa likod ng kanyang sinasabi at mga ginagawa. Kita nyo yan? Napakahalaga po ito, mga kapatid. Dapat yung banal na espiritu ang nagtutulak sa atin, nag-uudyok, dun sa ating mga ginagawa at sinasabi. Hindi yun sa ating sarili lang. Yun yung pamumuhay na spiritual. Yung sensitive ka sa ano yung gusto ng Diyos, ano ba yung nakakalugod sa Diyos, ano ba yung sinasabi ng Diyos, yung ganon, yung sinasabi ng banal na espiritu. Pagka ganon, di ba? Talagang yung pamumuhay mo, spiritual na spiritual eh. Pero pag binabaliwala natin yan, mga kapatid, sa malamang, mamuhay tayo sa ating sarili. Ano pa ang pananampalataya at pag-asa niya sa Diyos sa pangwalang hanggan? Kaya pinag-iingatan. Kita mo, pinag-iingatan natin yung ating pananampalataya. Hindi lang pinag-iingatan, pinapalago pa, pinapatibay pa, pinapatatag pa. Kasi alam mo na iyon ay pangwalang hanggan. Yung iba, binabaliwala yun. Ano pa po? Ang mabuti ayon sa gusto ng Diyos at layunin ng Diyos, hindi lamang kung ano yung mabuti sa Kanya. Ayan, mga gabay po yan para makapamuhay tayo. And last, ito, ang matindi. Basa, 1, 2, 3. Ang makatulad sa Panginoong Jesus. Ayun po yung pakay ng pagiging spiritual. Kaya sabi dun sa versikulo na ito, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang tinaas ng Diyos at binigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod, magpupuri at lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapayag na si Jesucristo ang Panginoon. Ang sabi, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Marami pang mga verse yan ng katulad sa ating Panginoong Jesus. Dapat pa tayong tumulad sa Panginoong Jesus? Yes. Paano siya namuhay? Paano siya magsalita? Paano siya nagtiis? Paano siya nagsakripisyo? At marami pa. Parang hindi madali, Pero yun po yung buhay Kristiyano.
buhay spiritual, mga kapatid. Amen? Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Nawa po, meron po tayong mga natutunan sa tanghaling ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon.